Tuwing araw, hindi pa umabot ng alas 5, naglalakad na ng aso ang matandang babae at maingay. Sobrang ingay na hindi makatulog ang buong komunidad. Sino ang may lakas ng loob na makialam? Agad siyang humahawak sa dibdib at nagkukunwaring may sakit. Kahit ang mga kapwa-residente ay walang magawa sa kanya, kahit ilang beses na silang nag-usap. Hanggang sa bumagsak ng kalahati ang upa sa mga bahay sa komunidad. Masaya akong umupa at lumipat. Sa unang araw, matapos ang 10 taon ng baligtad na oras, natutulog ako ng alas 5. Nagising ako sa ingay ng alaga ng aso ng matandang babae. Pinayuhan ako ng kapitbahay na tiisin na lang at huwag siyang galitin. May mabigat na itim na bilog sa aking mga mata. Ngunit may malamig na ngiti sa aking labi. Kaya kong tiisin ang paglalakad ng aso sa alas 5. Ngunit sa alas 2, babawi ako. Kaya ba niyang tiisin iyon? Bilang isang customer service representative na matagal nang nagbabaligtad ng araw at gabi. Upang makatipid, nakatagpo ako ng isang apartment na ang presyo ay bumaba ng kalahati. Sa unang araw ng paglipat, nakatulog ako ng alas 5 matapos ang aking night shift. Ngunit nagising ako sa ingay ng mga aso at sigaw ng mga matatanda sa ibaba. Bigla akong napuno ng galit, na nakagambala sa aking tulog. Parang pinutol ang aking kabuhayan. Sino ba ang makakaintindi kung gaano kahirap para sa night shift na customer service na makatulog ng mahimbing? Magdamag akong nakabantay sa telepono para sumagot ng mga tanong. Nag-aayos ng mga alitan. Ni hindi ako makaluwag ng hinga. Ang tanging hiling ko lang ay makabawi ng tulog sa umaga. Pero pati iyon, ginugulo pa. Binuksan ko ang bintana. Nakita ko sa maliit na plaza sa ibaba. May isang allen na naglalakad ng maraming malalaking aso. Hinahayaan lang niyang tahulan ang mga aso. Siya mismo ay sumisigaw pa ng malakas. Umuugong ang boses niya sa buong compound. Tiningnan ko ang oras. Eksaktong alas 5 ng umaga. Maagang maaga pa lang gumagawa na ng ingay. Maaari bang pag-usapan ang kaunting pampublikong asal? Ayusin mo ang iyong aso at isara ang bibig mo. Ate, itigil mo ang ginagawa mo. Tumingala at bilangin ang mga palapag. Pagkatapos matukoy ang lokasyon ng bahay ko. Diretso siyang pumasok sa gusali. Sa loob ng ilang minuto, ang pintuan ng bahay ko ay tinamaan ng malakas. Sa ika-10 palapag, nakita kita. Buksan mo na ang pinto. Hindi ko pa nakikita ang isang taong nanggugulo at nagtatangkang makipagprovoka. Mas mabuti pang buksan ang pinto at harapin. Ikaw ba ang sumisigaw sa itaas kanina? Sino ka? Hindi kita kilala. Ako yung naglalakad ng aso sa ibaba. Huwag mong itanggi. Binilang ko ang mga palapag. Ikaw talaga yon. Minura kita. Pero paano mo nalaman na ikaw ang minura ko? Kung hindi ikaw, sino pa ba ang mumurahin ko? Nakakita na ako ng mga taong namumulot ng pera at bag. Unang beses na makita ang nagmumura. Ako lang naglalakad ng aso sa ibaba ng gusali. Kung hindi mo ako pagmumurahin, sino pa? Nakatira ako sa ika-10 palapag. Paano mo naman ako makikita na naglalakad ng aso? Hindi mo ba naririnig ang aso ko? Mukhang alam mo ring maingay ito at nakakaabala sa tulog ko. Sabi ko na nga ba, sino bang maaga sa umaga ang nag-iingay sa ibaba? Nagalit ng husto si Tia. Itinaas niya ang kamay para saktan ako. Kung gusto mong manakit, sige lang. Huwag kang mag-alinlangan. Biglang nag-iba ang tingin ni Tia. Napansin niyang may mali. Huminto sa ere ang kamay na dapat babagsak. Tumingala siya at tiningnan ang Kiki sa maihagdanan. Binitiwan ang kamay. Huwag mo akong dalhin sa ganitong usapan. Hindi ako papayag sa ganyan. Ay, akala ko pa naman ay papabayaran kita sa abala. Mukhang wala ng pagkakataon. Gusto mo pang papabayaran ako. Nang ginagawa ko ito, hindi ka pa isinisilang. Nagsalita na. Agad na tinakpan ng tita ang kanyang dibdib. Nang hina siya at bumagsak sa lupa, ay magkakaroon na ako ng atake sa puso. Ngayon, huwag mong asahang makakatakas ka. Tita, nagtatrabaho ako bilang customer service sa gabi. Araw-araw ay puyat sa pagtanggap ng iba't ibang konsultasyon. Naghahandle ng iba't ibang alitan. Nakita na ang mga palabas ng pagpapanggap at panlilinlang. Makinis ang iyong kutis. Tama ang iyong paghinga. Malakas ang pulso. Kung talagang may sakit sa puso ka, hindi ka makakapagsalita ngayon. Sige lang. Nakarecord ang buong proseso. Ito ay tipikal na panggugulo at paninisi. Sasabihin mo ba na tatawag ako ng 120 o 110? Nang marinig ito ng matanda, agad siyang bumangon ng mabilis. Tinitigan ako ng may galit. Ayos. Sige ka, bata, matapang ka. Hindi ko ito matatapos sa'yo. Hindi matatapos. Nagsalita na. Mabilis siyang bumaba ng hagdang buhat. Patuloy na nagmumura. Galit na galit siyang umalis. Matapos umalis ng tiyahin. Wala na akong tulog. Umorder ako ng almusal at kakakain ko lang. Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko ang pinto, si Tita Zhang na nakatira sa tabi. Bata. Nagkaroon ka ba ng alitan kay Wang Gixiang kaninang umaga? Wang Gixiang. Oh. Siya yung malaking tita na naglalakad ng aso sa umaga na nagiging sanhi ng pagkaabala ng buong gusali sa pagtulog.
Nakaabala siya sa aking pahinga. Kaya't nakipagtalo ako sa kanya ng kaunti. Huwag na huwag kang makipagbanggaan sa kanya. Marami na sa ating komunidad ang naipit sa kanyang mga kamay. Hinila ako ni Tita Zhang patungo sa tabi ng pinto. Hininaan ang boses. Detalyadong ikinuwento sa akin ang mga hinaing niya. Binata, hindi mo alam. Si Wang Gixiang ay lumipat dito dahil sa relokasyon. Simula nang tumira siya dito, akala niya buong gusali at buong subdivision ay bakuran nila. Ano mang gusto niyang angkinin, inaangkin niya. Gusto niyang mag-ingay siya. Sa oras na ito, si Ginoong Li sa tapat ay narinig ang ingay at bumukas ng pinto. Punong-puno ng galit, sumali siya. Sinasabi niyo ba ang tungkol kay Wang Gixiang na iyon? Hindi niyo alam. Bawat araw, nagbabasag siya ng mga bagay sa loob ng bahay. Sinasadya niyang pinapagalaw ang aso para mag-ingay. Maingay siya buong gabi. Mga kapitbahay sa kaliwat kanan. Sa taas at baba, hindi talaga makapagpahinga. May iba pa bang tao sa bahay niya? Wala bang nagkokontrol sa kanya? May anak pa siyang lalaki. Mas lalo pang walang kwenta. Walang may lakas ng loob na kumontra sa kanila. Nga. Pinagsabihan na ng mga tao sa komunidad ng maganda. Nagtalo na rin siya sa kanila. Walang epekto. Mas matigas pa siya kaysa sinuman. Nang makita niyang walang tumutulong sa bahay. Nagbago siya at araw-araw na lang bumababa ng maaga para maglakad ng aso. Sinasadya niyang pinapagalaw ang aso para tumahol. Kumakain siya ng malalakas. Talagang ginugulo niya ang tulog ng lahat. At saka napakamasamang tao niya. Palagi niyang pinapahamak ang mga bata. Sinasadya niyang ilapit ang aso sa mga tao. Maraming bata ang umiiyak dahil sa kanya. Dati, may isang matandang babae na nakatira sa ating palapag. Mahina na ang kanyang katawan. Kailangan ng tahimik na pahinga. Ngunit si Wang Gixiang ay araw-araw na naglalakad ng aso sa madaling araw at sumisigaw. Na nagdulot ng takot sa mga matatanda at hindi sila nakatulog buong gabi. Tumaas ang presyon ng dugo. Sa huli, nagkaroon siya ng stroke at na-ospital. Sobrang labis naman ito. Ganoon na lang ba ang mga tao sa komunidad na pinapabayaan siyang gumawa ng kahit anong gusto? Ay naku! Ngayon, kapag nakikita siya ng mga tao sa subdivision, iniiwasan siya ng malayo. Parang iniiwasan nila ang malas. Binata! Tiisin mo na lang. Bata ka pa. Hindi mo kailangang makipag-away sa ganyang tao. Kung hindi talaga kaya, lumipat ka na lang ng subdivision. Biglang sumiklab ang inip na dulot ng matagal na baliktad na oras ng tulog at gising. Isang buong gabi ng pagtanggap ng tawag. Pagod sa pag-aayos ng mga alitan. Kasama ng galit dahil sa hindi pagtulog. Nagdudulot ito ng hirap sa paghinga. Hindi ako makatulog ng maayos. Kaya huwag siyang umasa na magiging maayos siya. Tita Zhang. Ginoong Li. Huwag kayong mag-alala. Kaya niyang gisingin ako ng alas 5 ng umaga. Marami akong paraan para hindi siya makatulog sa araw at gabi. Ang pagtulog sa araw ay parang pakikibaka sa putik. Nakahiga ako sa kama. Ang isip ko ay paulit-ulit na nahihirapan sa pagkalumbay at paggising. Sa wakas ay nakapag-ipon ako ng kaunting antok. Dumating na ang oras ng night shift. Ang night shift sa customer service ay tuloy-tuloy buong gabi. Walang katapusang mga tanong. Walang katapusang mga alitan. Naubos ang lahat ng lakas ko. Alas 5 ng madaling araw. Umuwi ako ng mabigat ang mga paa. Gusto ko na lang mahiga agad sa kama. Isinara ko ng mahigpit ang kurtina. Nakatago sa ilalim ng kumot. Kakarelax lang ng pagod kong katawan. Biglang sumiksik sa tenga ko ang ingay mula sa ibaba. Bigla akong napaupo. Ang pagod ng gabi ay agad napalitan ng determinasyon. Mabilis akong nagbihis at bumaba. Lei Fiu. Wang Kai. Lei Fiu. Wang Kai. Biglang lumingon si Wang Gixiang. Nakita niya akong nakatayo sa likod niya. Biglang nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay naging malungkot. Punong-puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Ginagaya niya ang pagsasalita ko habang sumusunod sa akin. May problema ka ba? Tia, tinutulungan kitang tawagin ang aso mo. Narinig ko na parang mahina ang sigaw mo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Pati hininga mo parang kulang na. Wala ka bang magawa ngayong umaga? Nakakatawa ba gayahin ang pagsasalita ko? Lumayo ka dyan. Huwag mo akong sundan. Maglakad ka sa sarili mong daan. Ako sa akin. Walang pakialamanan. Bakit ka ba galit na galit? Maaga lang akong nagising para maglakad-lakad. Nagkataon lang na pareho tayo ng daan. Bakit? Ang daang ito ay para sa iyo lamang. Namumula ang mukha ni Wang Gixiang. Nabigo siyang makapagsalita sa aking sinabi. Kailangan niyang mas lakasan ang boses niya para tumawag ng aso. Patuloy akong sumusunod sa kanya. Tinutularan ko ang kanyang pagsasalita. Nakikita kong sinasadya mo lang ang gulo. Binabalaan kita. Huwag kang sumunod sa akin. Walang awa ang ibibigay ko sa iyo. Walang awa. Tita, ano ang gusto mong gawin na walang awa? Makikipagtalo ka ba sa akin? O gusto mo bang makipag-away? Natatakot ako.
Galit na tumalikod si Wang Gixiang at umalis. Tia, bakit hindi mo na ipinagpatuloy ang pagpapalakad ng aso? Ang bilis mo ngayong natapos magpalakad. Dahil ba tumatanda ka na? Hindi na kaya ng katawan mo. Parang mahina ka na ah. Itinuro niya ako gamit ang daliri niya. Nagalit siya at nanginginig. Matagal siyang hindi nakapagsalita ng buo. Maghintay ka sa akin. Galit na umuwi siya. Umiti ako habang pinapanood siyang umalis. Sinundan ko siya hanggang sa ibaba ng kanyang gusali. Natiyak na pumasok siya sa bahay bago ako umalis. Pagpasok ko sa aming gusali, nakasalubong ko si Tita Zhang mula sa tabi. Bata, nakipag-ugnayan ka kay Wang Gixiang ngayon, di ba? Karaniwan, kailangan niyang maglakad ng aso ng 3 beses. Ngunit hindi ko siya narinig kaninang umaga. Pero masyado kang diretso. Ang pamilya ni Wang Gixiang ay hindi basta-basta. Ang anak niya ay may magandang takbo sa labas. Masama rin ang ugali niya. Kung palagi kang sumasalungat sa kanya, mag-ingat ka, baka balikan ka niya sa likod mo. Tita, huwag po kayong mag-alala. Araw-araw niya akong ginagambala habang natutulog. Hindi ko na nga makuha ang sapat na pahinga. Inaapi na niya ako. Hindi ako naghahanap ng gulo. Pero hindi rin ako natatakot sa gulo. Ginugulo niya ang katahimikan ko. Kaya sasabayan ko siya hanggang dulo. Kinabukasan ng madaling araw. Hindi pa sumisikat ang araw. Kakababa ko lang mula sa night shift, hindi pa ako nakapasok sa subdivision. Narinig ko na si Wang Gixiang, kasama ang aso niya, nag-iingay na naman sa loob ng subdivision. Nang tingnan ko ang cellphone, 4:30 pa lang. Gusto niya akong takutin Pero hindi niya alam na hindi ako natutulog sa loob ng bahay. Sinisilip ko siya mula sa likuran. Tahimik akong nagsalita. Bakit ka maaga nagising ngayon? Ang bigla kong paglitaw ay nagulat kay Wang Gixiang. Agad siyang nakabawi. Nagkunwari siyang walang alam. Bata ka. Kulang ang tulog ng mga matatanda. Gumigising ng maaga at natutulog ng huli. Walang magagawa dyan. Walang anuman, tita. Maagang matulog, maagang bumangon, magandang kalusugan. Sige lang, maglakad ka. Pero, bakit parang walang lakas ang boses mo? Baka kasi kahapon ay sumigaw ka ng sobra. Nasaktan ang lalamunan mo. At saka, mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo Palagi ka bang nagigising sa gabi? Hindi ka makatulog ng maayos. Halatang napatigil si Wang Gixiang. Ngunit sinadyang itinaas ang boses para tumutol. Anong kababuyan ang sinasabi mo? Masyadong maikli ang sigaw mo kanina. Ayon sa aking karanasan bilang customer service sa gabi, ikaw ay may pangmatagalang problema sa iyong oras ng pagtulog. Nasa ilalim ka ng matinding stress. Kahit ang lakas ng boses mo ay hindi na umaabot. Ngunit malakas ang tunog na ito. Ngunit parang may ingay sa iyong lalamunan. Marahil ay masyado kang nagmamadali sa iyong emosyon. Ang iyong nerbiyos ay laging sobrang tense. Sige, ipagpatuloy mo ang pagsigaw. Kung hindi mo ako tatawagin, paano kita matutulungan tingnan? Kung magpapatuloy ka pa ng ganito, baka mawalan ka na ng lakas kahit magpalakad ng aso. Si Wang Gixiang ay galit na galit. Hindi niya natapos ang buong ikot. Nagmadali siyang pumunta sa pwesto ng almusal. Pero hindi pa dumating ang may-ari. Kaya napilitan siyang maghintay sa malamig na hangin. Tita, hindi kayang maalis ng buwan na ito ang iyong pagod. Ang iyong oras ng pagtulog ay magulo. At may problema sa pagkabahala ng nerbiyos. Hindi sapat ang kumain ng mga ito. Kailangan mong bumili ng ilang sea cucumber at abalone. At bird's nest para makabawi. Walang ibang bibili para sa iyo, di ba? Biglang nagalit si Wang Gixiang. Parang isang baliw na asong nasaktan. Agad na humawak sa dibdib at nahulog sa lupa. Sumigaw at nag-arte na parang bata. Ikaw, mabahong bata, maghintay ka sa akin. Tumaas ang presyon ng dugo ko. Nahihilo ako, hindi makatayo. Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo ako babayaran ngayon, hindi matatapos ang usapan na to. Kalma lang ang aking itsura. Agad kong kinuha ang cellphone at tumawag ng emergency. Pagkatapos, bahagya akong lumuhod sa tabi niya. Nagpakita ako ng kumpiyansang parang sanay na sa night shift at maraming karanasan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang pulso, kunwari nag-check. Tia, huwag kang mag-alala. Hindi ko pa natatapos ang usapan tungkol sa iyong pangmatagalang panggugulo. Si Wang Gixiang ay sobrang nababahala sa akin. Gustong magpanggap na nawawalan ng malay pero natatakot. Hanggang dumating ang ambulansya. Doon siya nakahinga ng maluwag. Ngunit pagpasok sa ambulansya, agad siyang nagbago ng ugali. Nahihirapan na ilabas ang cellphone para tumawag ng pulis. Tinutokso akong sinadya kong saktan. Kailangan pa akong saktan pabalik. Pagdating sa istasyon ng pulis, si Wang Gixiang ay umiiyak na puno ng sipon at luha habang nagkukwento sa pulis. Sobrang galing sa pag-arte. Ginawa niyang biktima na pinagsamantalahan. Mr. Police, kailangan mo akong tulungan. Itong batang ito, sinadya niyang inisin ako. Pinahirapan niya ako hanggang mahilo at hindi maganda ang pakiramdam ko. Halos may nangyaring masama. Gusto kong bayaran niya lahat ng naging pinsala ko. Nang makita ng pulis na responsable na paulit-ulit ng nagkagulo,
Paulit-ulit na hindi natututo si Wang Gixiang. Napailing na lang siya sa kawalan ng magawa. Matapos suriin ang mga gifi sa komunidad at sa harap ng istasyon ng pulisya. Naging malinaw ang sitwasyon. Nananatili akong may ligtas na distansya sa kanya. Walang anumang pagtatalo o pagtutulak. Nang siya ay bumagsak, agad akong tumawag sa ambulansya. Ang aking mga aksyon ay tama. Walang anumang pananagutan. Hintayin ang pulis para linawin ang katotohanan. Itinuturing akong walang kasalanan. Si Wang Gixiang ay nagwala sa lugar. Nagmamalabis siya. Pabor ang mga pulis. Hindi patas ang mundo. Bakit siya walang kasalanan? Siyang nagalit sa akin. Si Wang Gixiang, paulit-ulit kang nagpasimuno ng gulo ng may masamang intensyon. Nagsampa ka ng maling paratang laban sa iba. Inistorbo mo ang kaayusan ng publiko. Kung magpapatuloy ka pa sa iyong walang basehang kaguluhan, kami ay magpapataw ng parusa sa iyo ayon sa batas. Nang marinig ang salitang parusa, si Wang Gixiang ay parang lobo na biglang nawala ang hangin. Nawala ang lahat ng yabang niya. Hindi na ako naglakas loob na sumigaw. Tahimik na lang siyang tumitig sa akin ng masama at puno ng galit. Parang gusto niya akong lamunin ng buhay. Sa ikatlong araw, maagang maaga. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng bahay, sumalubong agad sa akin ang matinding baho. May naglagay ng dumi ng aso sa harap ng pinto. May ilang balahibo pa ng aso na nakakalat. Napakabuti. Sa wakas ay handa na talagang kumilos. Inaasahan ko ang hakbang na ito mula sa iyo. Nagsuot ako ng guwantes na goma. Bombent ng kaunti at kinuha ang mga nagkalat na dumi ng aso. Diretso akong bumaba. Si Wang Gixiang ay nakatayo sa pintuan ng unit na hindi kalayuan. Nakakandong ang mga braso. May mapanlait na ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Punong-puno ng hamon ang kanyang mga mata. Malinaw na siya ang may gawa nito. Sutil na bata. Akala mo ba matatalo mo ako? Ganyang kaliit na panlilin lang. Akala mo matatakot mo ako? Lumapit ako sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Itinatapon ang dumi ng aso patungo sa mukha ni Wang Gixiang. Mahal na mahal, nabaliw ka ba? Hindi ako ang nagtapon ng dumi ng aso na yan. Bakit mo ako itinataponan sa mukha? Kailan ko sinabi na ikaw ang nagtapon? Napansin ko lang na walang nag-aasikaso sa dumi ng aso. Kaya tinulungan ko lang. Bakit mo naman itinapon ang dumi ng aso sa akin? Ginawa mo iyon ng sinadya. Bakit araw-araw, alas 5, kumakain at umiinom ka ng eksakto? Hindi mo ako pinapatulog. Bakit mo sinasadyang sirain ang lugar ko para magpahinga? Bakit paulit-ulit kang nang istorbo sa mga tao? Nang aapi sa akin, isang night shift na customer service. Hindi man lang ako pinapayagang makatulog ng maayos. Nagtaka si Wang Gixiang at naubusan ng salita. Walang masabi. Nakatanga na lang. Nakapula ang mukha. Nakatayo nang walang magawa sa lugar. Ang amoy ng dumi ng aso ay sumisingaw sa buong katawan. Magpapatawag ako ng pulis. Ipapakulong kita. Papalugi mo ang mga nawala sa akin. Agad dumating ang mga pulis sa lugar. Pagkakita nila na puno ng dumi ng aso, at mukhang kawawa si Wang Gixiang. Hindi napigilang mapatawa, at nanginginig pa ang balikat. Agad akong nagpakita ng taos pusong sa loobin. At paulit-ulit na humingi ng tawad sa pulis. Mahal na kapulisan. Pasensya na talaga. Nainip lang ako. Halos makipag-away ako sa iba. Ganito ang nangyari. Umaga, umalis ako. Nakita kong may itinapon na dumi ng aso sa harap ng bahay. Sobrang mabaho. Sa aming gusali, si Wang Gixiang lang ang may alagang aso. Nagalit lang ako ng sandali, kaya ako gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Siguradong siya ang nagtatapon nito dito. Hindi ako. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Bakit ako ang sinisisi? Wala tayong alitan. Ginawa niya ito dahil pinayuhan ko siyang huwag guluhin ang mga tao. Kaya siya gumawa ng ganitong masamang bagay. Nais ko sanang makipag-usap ng maayos. Para linisin niya ang lugar na ito. Bigyan niya ako ng paliwanag. Ngunit hindi ko nakontrol ang emosyon ko. Kakaimpulsong hakbang lang. Itong may-ari. Sinasabi mong siya ang nagtatapon ng dumi ng aso. Ano ang ebidensya? Hindi lang siya ang may aso sa buong gusali. Hindi pwedeng batay lang sa isang bagay na ito para sabihing siya ang may sala. Mga kapulisan, alam kong walang silbi ang basta salita. Ang kiki sa hallway ay nakatutok mismo sa pintuan ng bahay namin. Kung titingnan natin ang kiki, malalaman agad natin. Ano ang titignan? Sinong nagsabi sa'yo na makialam? Hindi ko naalagaan ng mabuti ang aso ko. Tumakbo ito papunta sa pintuan mo at doon dumumi. Hindi naman malaking bagay yan. Kailangan mo bang makipagtalo sa aso? Tia, wag mo akong bulahin. Kanina ayaw mo pang aminin. Nang marinig mong titingnan ang kiki, bigla kang nagbago ng sagot. Akala mo ba tanga ako? Kita naman na sinadya mong ipadumi ang aso sa harap ng bahay namin. Tapos gusto mo pang palabasin na kusa lang pumunta ang aso at dumumi. Hindi ko ginawa. Ito ay galing sa aso. Bakit ang sama ng loob mo, isang malaking lalaki? Gusto mo pang ipagkalat ang maling akala sa akin.
Nang aapi ka, tumaas ang presyon ko. Nahihilo ako. Huwag ka nang magpanggap, tita. Nagtatrabaho ako bilang night shift na customer service. Araw-araw, nakikita ko na ang mga palabas ng pagpapanggap at panggagago. Kung talagang may sakit ka, agad kong makikita. Wang Gixiang, huwag mo nang ulitin yan. Ang sinadyang pagtapon ng dumi sa harap ng ibang tao ay isang uri ng panggugulo. Nakakagambala ito sa kaayusan ng publiko. Kung magpapatuloy ka, aaksyonan namin ito ayon sa batas. Ako, nadala lang ako ng emosyon. Sino ba kasi ang nagsabi sa kanya na makialam araw-araw? Pati paglalakad ko ng aso. Kapag nagpakulo ka pa ng gulo, sinadyang manggulo, diretso kitang isasampa sa korte. Hindi kita palalampasin. Tapos na ang pulis sa pagsulat ng ulat. Nagbigay ng babala sa lugar. Binalaan si Wang Gixiang na huwag nang manggulo sa mga tao. Huwag nang maghanap ng gulo. Pinaalalahanan din ako na huwag gumawa ng labis na hakbang. Pagkatapos ay umalis na sila. Si Wang Gixiang ay nagalit at sumigaw ng matagal sa lugar. Ang tingin niya sa akin ay, ang galit ay halos sumabog na. Hindi na siya nagsalita pa. Nagmumukhang masungit, umuwi na siya. Hindi niya inasahan. Agad siyang bumaling at nagsimula ng mas malupit na paghihiganti. Mula sa gabing iyon, opisyal nang isinagawa ni Wang Gixiang ang kanyang plano ng panlilinlang. Gumamit siya ng pagkakataon habang tahimik ang gabi. Kumatok sa bawat bahay at mang-abala. Bumabasag ng pinto at tumatakbo. May mga susi sa pintuan na naharang. Nakaimbak ang basura sa harap ng pinto. Nagbuhos ng maruming tubig. Sa bawat pagkakataon ng pagkasira. Ito ay sa bawat pagkakataon ng pagkasira. Sa bawat pagkakataon ng pagkasira. Agad siyang nagpasiklab ng usapan sa grupo ng mga may-ari. Nagdagdag ng apoy at nagkalat ng tsismis. Lahat ng masamang bagay ay inakusahan sa akin. Mga kapitbahay. Pakiusap, bigyan niyo ako ng katarungan. Yun bang bagong lipat na si Chenmo sa ika-10 palapag? Napakaliit ng isip. Dahil lang sa pinagsabihan niya ako ng kaunti habang naglalakad ako ng aso. Sinimulan niya akong gantihan. Binabato ang pinto ko sa gitna ng gabi. Sinisikipan ang susi ng bahay ko. Nagtatapon ng basura sa harap ng pinto ko. Lahat ng ito ay siya ang may gawa. Hindi ko alam kung kayo ay naperwisyo niya. Sinasadya niyang guluhin ang buong gusali. Ngunit si Wang Gixiang ay may mga plano. Pero nagkamali siya ng isang bagay. Matagal na siyang gumagawa ng masama sa building na ito. Nagalit na sa kanya ang lahat ng tao dito. Kakagawa lang niya ng chismis at paninira sa group chat. Bigla namang may kapitbahay na nag-add sa akin sa group chat. Isa itong maliit na group chat para sa mga may-ari ng unit. Nang pinindot ko ang group chat, talagang nagulat ako. May ilang daang tao pala sa group chat. Lahat sila ay mga residente na labis na pinahirapan ni Wang Gixiang. Mula matanda hanggang bata, lahat ay apektado ng kanyang kasamaan. Ang galing mo, kuya. Sa wakas, nakasali ka na sa group. Ang galing, ang paraan mo sa pagtapat sa matandang bruha ay sobrang nakakasatisfy. Halos kalahating taon na kaming binabalisa ng dumi ng aso at ingay niya. May-ari di sa wakas may naglakas loob na. May-ari ay magaling. May-ari ay ang abala na babae. Dapat matagal na siyang napagsabihan. Mula ngayon, susunod kami sa iyo. Sama-sama tayong mangolekta ng ebidensya ng kanyang panggugulo upang tuluyang masolusyonan ang problemang ito. Binata, ang tapang mo talaga. Yung anak ko, natakot lumabas ng bahay dahil sa aso niya. Kami, galit na galit pero hindi makapagsalita. Ikaw lang ang may paraan. Binata, mag-ingat ka ha. May anak pa yang matandang bruha na iyan. Nasa labas, nakikisama sa lipunan. Huwag kayong mag-alala. Sanay na ang night shift na customer service. Ano man ang mahirap na tao. Ano man ang sitwasyon, hindi ko pa ito nakita. Kahit siya o ang kanyang walang kwentang anak. Wala akong takot sa sinuman. Dahil naglakas loob siyang akusahan ako. Itinapon pa niya ang tae ng aso sa harap ng bahay ko. Kaya ako na ang kumilos. Isang beses ko na lang lulutasin ang problemang ito. Para maging malinis ulit para sa lahat. Tahimik at maayos na tirahan. Dahil itinapon na ng matanda ang tae ng aso sa harap ng bahay ko. At umabot pa sa harap ng pulis. Hindi ko hahayaang matapos na lang ang usaping ito ng ganun. Gusto niya magpasiklab ng ingay tuwing madaling araw. Kaya gagamitin ko ang paraan niya. Para gantihan siya. Sa araw na ito, nasa bahay ako habang nakalive. Matagal na akong gising sa gabi dahil sa trabaho. 2:00 ng madaling araw, hindi pa rin ako inaantok. Kaya tumayo na lang ako. Lumakad ako sa harap ng bahay ni Wang Gixiang. Itinaas ko ang kamay at dahan-dahang kumatok sa pinto. Tahimik na tahimik sa loob. Walang kahit anong ingay. Kaya't pinatindi ko ang aking pagkatok. Malakas na tinadyakan ang pinto. Ang tunog ng pagkatok ay labis na nakakasakit sa tainga sa tahimik na pasilyo. Tumagal ako ng mahigit 10 minuto sa pagkatok. Sa loob, biglang umingay ng galit na pagmumura. Umalis ka. Anong kinakatok mo sa gitna ng gabi? Naistorbo mo ang tulog ko. Ayaw mo na bang mabuhay ha? Ek!
Hindi na maaga. Panahon na para maglakad ng aso at sumigaw. Hindi ka ba ang pinakamasipag? Bumabangon ka araw-araw ng alas 5 para mag-ingay. Bakit ngayon ay natutulog ka ng mahimbing? Kaka-alas 2 lang ng madaling araw. May sakit ka ba? Kung may problema sa isip, magpatingin ka sa ospital. Hindi ka natutulog sa gitna ng gabi. Nagmumukha kang baliw sa harap ng bahay ko. Hindi ko alam kung normal ako o hindi. Pero maaga pa at abala ka sa mga tao. Nagtatapon ka ng dumi ng aso sa harap ng bahay. At pinaparatangan mo ang mga mabubuting tao. Mas malala pa ang sakit na ito kaysa sa akin. Nais ko lang na makabawi. Para maranasan mo kung paano ang maabala sa pahinga. Umalis ka na. Huwag ka nang tumama ulit. Naniniwala ka bang darating ang anak ko? At puputulin ka? Para malaman mo ang magiging kapalaran mo sa pag-aaway sa akin. Ek! Bakit ka ganyan kabangis? Hindi ba mas maganda kung maayos ang relasyon ng magkapitbahay? Bakit di ka pa tumayo at ayusin ang mga bagay? Paano ka mabubuhay ng mahabang buhay sa hinaharap? Patuloy na manggugulo, Biglang may narinig na kalabog sa pinto. Maliwanag na si Wang Gixiang ay sobrang galit na. Kinabukasan, alas 2 ng madaling araw. Muli siyang dumating sa kanyang pintuan sa tamang oras. Muli siyang kumatok sa pinto. Ilang araw na itong nangyayari. Sa komunidad, hindi narinig ang sigaw ni Wang Gixiang at ang tahol ng aso. Agad na nag-init ang grupo ng mga may-ari ng bahay. Sunod-sunod na lumabas ang mga balita. Si Chen Mo ay nanatiling matatag sa loob ng 1 linggo. Sa kanyang sariling kakayahan, pinabagsak niya ang matagal ng istorbo na si Wang Gixiang. Ganap na bumalik ang katahimikan sa buong komunidad. Ngunit ang sama ng loob ni Wang Gixiang ay hindi nabawasan. Lalo lang itong lumalalim. Naghihintay lang ako ng pagkakataon para makaganti. Itong cute na ito. Naglalakas loob pang kalabanin ako. Tingnan mo, paparusahan kita. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Ikaw na cute ka. Habang nagmumura siya, sabay niyang kinuha ang cellphone. At tinawagan ang anak niyang si Wang Qiang. Punong-puno ng sama ng loob at galit ang boses niya. Anak! Sa wakas sinagot mo rin ang tawag ko. Hindi mo alam kung paano ako nagtiis nitong mga araw na ito. Binabato niya ang pinto ko sa kalagitnaan ng gabi. Minura pa ako. Tinakot ako. Anak, kailangang ipagtanggol mo ako. Si Wang Qiang sa kabilang linya ay talagang mainitin ang ulo. Tamad at mahilig kumain. At laging naghahanap ng gulo. Pagkarinig sa pag-iyak ng ina, bigla akong nagalit ng todo. Pagkababa ng telepono, nagmamadali akong pumunta sa subdivision. Pagpasok ko sa bahay, nakita kong magulo ang buong paligid. Tapos nakita ko pa si mama na malungkot ang mukha. Lalo akong nagalit. Ma! Huwag kang magalit. Hindi ba't isang mabangis na bata lang siya? Minsan, naglakas loob siyang mangbuli sa'yo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng anak mo ng ganti. Pupuntahan ko siya. O kaya ipapapagsisihin siyang humingi ng tawad. O kaya itataboy siya palabas ng komunidad na ito. Tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng lakas ng loob na labanan ka. Maghanap ka ng gulo. Anak, dapat maging maingat ka. Yung batang yun, napakamakulit. Nagtatrabaho sa customer service. Magaling magsalita. Sige, takutin mo siya. Huwag mo talagang saktan. Basta't mapapayag siya. Huwag na siyang makialam sa atin. Kung mapipilitang umalis siya, mas mabuti pa. Nanay, mag-relax ka lang. Kaya ko to. Isang batang naglilingkod sa customer lang naman. Paglabas ko, siya ay nanginginig sa takot. Hindi siya makapagrebelde. Nang matapos iyon, si Wang Qiang ay nagalit na sumunod kay Wang Gixi ang palabas ng bahay. Diretso sa aking gusali. Noong gabing iyon, ako'y bumaba kasama ang pinsan kong dumating upang kumain. Kakatapos lang lumabas ng pinto ng unit. Nabarahan na ako sa pasilyo. Nang makita ako ni Wang Gixiang, agad siyang tumalon at itinuro ang ilong ko. Sumisigaw siya sa lalaking katabi niya. Anak! Ito ang mabangis na batang ito. Siya ang bumabanggab ng pinto tuwing madaling araw. Inaapi niya ako. Bilis, tulungan mo akong ayusin siya. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Kalma lang ang itsura ko. Maingat kong inayos ang sports recorder sa dibdib ko. Bahagyang umiti ako ng may kumpiyansa. Matiwasay kong hinarap ang problema sa harap ko. Automatiko kong inilagay sa likod ko ang pinsan kong babae upang protektahan siya. Tumingin si Chen Mo, na may masamang tingin sa pinsan. Ikaw yung palaging nanggugulo sa nanay ko. Ang lakas ng loob mo Anong sinasabi mo? Kailan ko ba pinagtangkaan ang nanay mo? Umuwi ka na. Hindi ako papayag sa ganyan. Mukhang hindi ka na rin bata. Siguro may pamilya at mga anak ka na, di ba? Ang padalos-dalos mo magsalita at kumilos. Hindi ka ba natatakot na mag-alala ang pamilya mo? Kung may pamilya ako o wala, anong pakialam mo? Pero itong girlfriend mo, ang ganda niya. Ano bang mapapala mo sa pagsunod sa batang iyan na nagtatrabaho lang sa customer service?
Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Siguradong mas maganda ang makukuha mo kaysa sa kanya. Pakirespeto naman. Nagpapaka-inosente ka pa. Kasama mo lang ang isang night shift customer service. Araw-araw puyat, kumikita lang ng kaunting pera. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Bakit hindi ka sumama sa akin? Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. At hindi na ako papahirapan ng nanay ko. Sobrang sulit. Wala akong oras para sa mga ganitong usapan. Una nang nagdulot ng gulo ang iyong ina. Nagtapon ng dumi sa harap ng bahay ko. At nag-akusa sa akin. Nagre-react lang ako ng makatwiran. Kung patuloy kang makikialam, at manggugulo sa pinsan ko, huwag kang magalit kung hindi ako magalang. Oh, pinsan pala. Huwag kang mag-alala. Itong batang ito ay nag-iisa lang na nakatira. Walang kamag-anak. Ang pinsan niya ay bigla ang dumating din. Kaya bahala ka na. Tita, huwag kang basta-basta magsalita. Sinasabi ko sa'yo, sa komunidad na ito, kung ano ang sinasabi ng nanay ko, iyon ang totoo. Sumunod ka na lang. Huwag mo nang pakialaman ang nanay ko. Hindi na kita guguluhin kasama ang pinsan mo. Maaari ko pa kayong protektahan. Kung hindi ka marunong makilala ng kabutihan, marami akong paraan para hindi ka makatulog ng maayos. Oh, sige, gusto kong makita iyon. Anong kaya mo para hindi ako makatulog ng maayos? Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa gabi. Hindi ako natatakot mapuyat. Kung magtatangka kang manggulo, marami akong oras para sabayan ka hanggang dulo. Ikaw kaya mo bang tiisin ang walang tigil na pagod? Masihado na kitang pinapansin, ano? Isang batang walang modo. Naglalakas loob pang sumagot sa akin. Ang nanay ko ay naglalakad ng aso tuwing umaga. Kung magulo ka pa sa gabi, hindi na kita palalampasin. Hinawakan ko ang recorder na nakasabit sa dibdib ko. Kalma akong tumango. Pagkatapos ay ipinadala ko ang video sa group chat ng mga residente. Biglang sumabog ang grupo. Tumingin ako sa screen ng telepono. Iba't ibang emosyon ang sumasagi sa isip ko. Akala ko si Wang Gixiang ay walang magawa lang. Na sinasadya ang pang-aabala sa masungit na matanda sa kapitbahay. Na baka sobrang nag-iisa siya. Kaya ginagamit ang ganitong paraan para makilala. Minsan nga, nagkakaroon pa ako ng kaunting awa sa kanya. Pero ang awa na ito, sa kagabi ay tuluyang nawala. Kagabi, pumunta ako sa baba para magtapon ng basura. Nang makaliko ako sa sulok ng pasilyo, narinig ko ang mababang usapan ni Wang Gixiang at ng anak niya. Aking napatingin ng hindi sinasadya. Tahimik na nakayuko sa pader. Gusto ko lang na sumigaw ng alas 5 araw-araw. Araw-araw na ingay. Pipilitin ang lahat ng tao sa gusaling ito na umalis. Walang tao sa bahay. Lahat ng daanan, berdeng lugar, at parking space ay sa atin. Kapag dumating ang panahon, pwede tayong magtanim. Pwede tayong mag-alaga ng aso. Ang buong komunidad ay teritoryo natin. Ma, ang galing ng ginawa mo. Sa ganitong paraan, walang maglalakas loob na agawin sa iyo ang lugar na ito. Pero si Chen Mo, lagi siyang kumakalaban sa iyo nitong mga araw. Gusto mo bang babalaan ko siya ulit? Ano nang minamadali mo? Hindi mo na kailangang kumilos. Araw-araw akong nag-aaway. Sa huli, mapipilitang umalis siya. Hindi lang siya. Lahat ng mga istorbo sa gusaling ito. Pipilitin kong umalis, kapag tuluyan na tayong nakakuha ng buong komunidad. Kahit dumating pa ang mga tagapangasiwa sa oras na iyon. Kailangan din nating isaalang-alang ang ating mukha sa mga bagay na ito. Walang sinuman ang dapat humadlang sa atin. Talagang maingat ka, nanay. Huwag mag-alala. Nandito ako. Walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na mangbuli sa iyo. Walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na sirain ang iyong mga plano. Kung muling manghihimasok si Chen Mo, pinalayas ko na lang siya kaagad. Nang marinig ko iyon, nanginig ang buong katawan ko. Lahat ng awa ko ay walang saysay. Tahimik kong pinindot ang record sa cellphone ko. Ni-record ko ng buo ang usapan nila. Sinigurado kong hindi nila ako nahalata. Saka lang ako dahan-dahang umuwi. Pumasok. Wala akong pagdududa. Agad kong ipinadala ang bagong naitalang audio sa grupo ng mga may-ari. Ito ay lihim na sabuatan ng ina at anak na si Wang Gixiang upang paalisin ang mga kapitbahay. At ang tunay na pag-uusap upang sakupin ang komunidad. Nananawagan ako sa lahat na mag-isip ng paraan upang labanan ito. Matapos maipadala ang audio sa grupo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagdulot ito ng malaking gulo. Ang mga kapitbahay na dati ay nag-aalangan ay tuluyan ng nainis. Isang-isa, ang mga naipon na sama ng loob, ay sa wakas nagkaroon ng paraan upang maipahayag. Tuwing si Wang Gixiang ay nagdadala ng malaking aso at sumisigaw sa ibaba. Ang mga bata ay natatakot at umiiyak ng malakas. Noong nakaraang taglamig, ang electric bike na inilagay ko sa hagdanan ay sinadyang itinulak ng anak ni Wang Gixiang. Ang upuan ay nasira at hindi na makilala. Ninakaw din ang baterya. Noong panahong iyon, nahulaan kong si Wang Gixiang at ang kanyang anak ang may gawa. Ngunit wala akong ebidensya. Kailangan ko na lang tanggapin ang aking malas.
Gumastos ako ng ilang daang piso para ayusin ang sasakyan. Palitan ang baterya. Takot sa aso ang anak ko. Nakipagtalo ako kay Wang Gixiang. Sabi niya, masyado akong dramatiko. Sabi niya, normal lang ang tumahol ang aso. Kung maingay, umalis na lang. Kailangan tayong magkaisa ngayon. Huwag na tayong pahiyain niya. Huwag kayong mag-alala. Ang mga inapi ninyo noon. Sama-sama nating ibabalik. Nagtipon kami sa grupo ng mga ebidensya sa kamay. Tahimik kaming nagplano ng isang estratehiya. Nagtakda kami ng plano kung paano kumilos. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, nang mag-umpisa ng magliwanag, narinig ko ang boses ni Wang Gixiang mula sa ibaba. Tama nga. Sinamahan siya ni Wang Qiang na maglakad ng aso. Tingnan mo ang kilos nila. Mukhang sinadya niyang isama ang anak para magpalakas ng loob. Gusto nilang magpatuloy sa walang pakundangang panggugulo. Nagpapakita ng teritoryo. Huminga ako ng malalim. Agad kong sinuot ang recorder. Sinuri ko ang kagamitan. Nagbigay ng sulyap sa pinsan. Handa na ang dalawa. Malaya nilang binuksan ang pinto at lumabas. Lei Fu. Wang Kei. Lumapit kayo. Lei Fu. Wang Kei. Ikaw, mabangis na bata. Bakit ka pa lumalabas? Araw-araw, laban sa akin. Nabubuhay ka na ba sa galit? Si Wang Qiang ay puno ng galit. Nakita ang provokasyon ni Chen Mo. At nakita ang kanyang pinsan na bata at maganda. Agad na nagbago ang kanyang tingin, naging malandi at bastos. Biglang binitawan niya ang kamay ng kanyang ina. Malakas na naglakad pasulong. Hinawakan niya ang braso ng kanyang pinsan. Handa na ang pinsan niya. Gumamit siya ng puwersa mula sa paghila niya. Napasubsob siya ng ilang hakbang pabalik. Matinding bumagsak siya sa lupa. Kasabay nito, sumigaw siya ng tulong. Tulungan mo ako. Suntukin mo siya. Maliit na batang babae. Bakit ka pa nakikialam? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Anong magandang mangyayari sa iyo kung makikisama ka sa ganitong mahirap na pinsan? Walang magandang patutunguhan. Mas mabuti pang makisama ka sa akin. Tinitiyak na ikaw ay masaya at masagana. Bitawan mo ako. Nagmamalupit ka. Ilang segundo lang. Biglang lumiwanag ang mga ilaw ng ilang gusali sa paligid. Isa-isa. Parang isang dagat ng ilaw. Sadyang nagbukas ng bintana ang maraming kapitbahay. Nakahiga sa balkonahe at sumisigaw. May nanakit. Agad na tumawag ng pulis. Nagmamalupit pa siya. Nakita naming lahat. Lahat kami ay mga saksi. Hindi nagtagal. Dumating agad ang mga pulis sa lugar. Mahigit daang may-ari ang kusang nagtipon. At pinalibutan sina Wang Qiang at Wang Gixiang. Napuno ng galit at pagkabahala. Kumusta? Malubha ba ang sugat? Kailangan bang tumawag ng ambulansya agad? Sabi ng mga tao, na may mga pananalitang pang-aabala mula sa kabilang panig. Sobrang nahihilo. Naiinis at gustong sumuka. Katatapos lang niyang manakit. At humawak sa akin. Nang bastos. Ginoong pulis. Naitala ang lahat. Hindi lang siya ng abuso sa pinsan ko. Pagsasalita ng pang-insulto. At nagbanta pang sasaktan ako. Nadapa ang pinsan ko habang siya ay tumatakas. Agad na makipag-ugnayan sa ambulansya. Ang biktima ay pinaghihinalaang may concussion. Kasama ring may kinalaman sa sexual harassment. Sadyang pananakit. Dalhin sa istasyon para sa investigasyon. Nang marinig ito ni Wang Qiang, agad siyang nagalit. Tumakbo siya at gusto pang manakit. Hindi ko siya pinahirapan. Hindi ko siya natamaan. Nag-aartista lang siya. Mabilis ang dalawang pulis. Agad siyang nahuli ng maayos. Hinawakan si Wang Qiang ng mahigpit sa lupa. Di makagalaw. Agad na pumunta ang mga may-ari sa paligid. Nangunguna sa pagbibigay ng patotoo sa pulis. Sinasabing si Wang Qiang ay matapang ang pag-atake. At nananakit pa ng babae sa harap. Nang makita ni Wang Gixiang na naaresto ang anak niya, agad niyang ginamit muli ang lumang taktika. Sumumpong ang mataas kong presyon ng dugo. Nahilo ako. Pero walang kahit isang tao ang pumansin sa kanya. Lahat ng tao ay kampi sa akin. Pinapanood lang nila siyang magkunwari. Pagkatapos ng proseso, si Wang Qiang ay pinaghihinalaang ng haras. At sinadyang nanakit ng tao. Diretsong inaresto. Nang makita ni Wang Gixiang na dinadala ang anak niya, bigla siyang inatake sa puso. Dinala siya ng ambulansya sa ospital. Ganoon lang. Tahimik at payapa ang buong subdivision ng kalahating buwan. Nang araw na iyon, kakapasok ko lang sa gusali ng opisina. Handa nang mag-time in sa trabaho. Si Wang Gixiang ay parang nababaliw na sumunod sa akin ng tuloy-tuloy. Diretso siyang lumuhod sa gitna ng lobby ng kumpanya. Gulo-gulo ang kanyang buhok. May hawak siyang malaking banner na puno ng pulang sulat na sablay-sablay ang pagkakasulat. Umiiyak at sumisigaw siya ng ubos lakas. Nakakuha ito ng pansin ng lahat ng empleyado at mga kliyente na dumadaan. Mga walang pusong empleyado, inaapi ang mahihina. Nagdudurog ng pinto sa gitna ng gabi para takutin ang matanda.
Nagtatapon ng dumi sa harap ng bahay ng matanda bilang masamang paghihiganti. Gumagamit ng kapangyarihan sa trabaho para takutin ang buhay ng mga tao. Hindi ito katanggap-tanggap. Huwag kayong pumunta sa kumpanyang ito. Ang mga empleyado ng kumpanyang ito ay hindi mabubuting tao. Panahon ng tuktok ng trabaho. Maraming tao sa lobby ng kumpanya. Naglalakad na tao. Agad na naakit ang mga customer at empleyado. Biglang pinalibutan ng maraming tao. Lahat ay tinaas ang kanilang mga cellphone. Sunod-sunod ang tunog ng pag-record ng video. Mga kaibigan, tulungan niyo akong humusga. Itong empleyado na ito. Araw-araw 2:00 ng madaling araw, binabato niya ang pinto ng bahay ko. Dumadapo ng dumi ng aso sa harap ng bahay ko. Naiinis ako hanggang sa maospital dahil sa atake sa puso. Walang batas na umiiral dito. Itinataas ni Wang Gixiang ang medical record sa itaas ng kanyang ulo. Nang buong lakas ay ikinukuyom ito. Umiiyak na parang napunit ang puso. Puno ng galit at lungkot ang kanyang mukha. Parang siya ay labis na inapi. Ang ganitong kasamaan at kasuklam-suklam na empleyado ba ay karapat-dapat pang magtrabaho sa kumpanya? May tiwala pa ba kayo sa kumpanyang ito? Wala na ba talagang lugar ang mga ordinaryong tao para magreklamo? Hahayaan na lang ba natin ang ganitong masasamang tao na maghari-harian? Lalong dumarami ang mga nanonood. Hindi natatapos ang mga bulong-bulungan. Sunod-sunod ang tunog ng mga cellphone na nagre-record. Halos lahat ng opinyon ng tao ay pumapanig kay Wang Gixiang. Ang security ng kumpanya. Agad na dumating ang mga tauhan ng administrasyon. Sinubukang lumapit para awatin at ilayo siya. Paglapit pa lang ng security, agad na tinakpan ni Wang Gixiang ang kanyang dibdib. At sumigaw ng ubos lakas. Sinaktan ako. Sinaktan ako ng empleyado ng kumpanya. Lapit kayo, tingnan niyo ito. Lubos nang wala sa kontrol ang sitwasyon. Ang mga kliyente ay nagsipag-atrasan. Kahit ang ilang empleyado ay halatang nahihirapan. Ang kaguluhan ni Wang Gixiang ay nagdudulot ng panganib sa reputasyon ng kumpanya. Hindi ako nataranta kahit kaunti. Lumapit ako ng isang hakbang. Mataas akong tumingin kay Wang Gixiang na nakahandusay at nagwawala sa sahig. Tama na ba ang gulo? Ipinapakita mo na ang iyong palabas. Panahon na para matapos ito. May dahilan ka pa ba? Nang aapi ka ng matatanda, nanggugulo ka sa mga tao sa gitna ng gabi bilang ganti sa akin. Wala kang magandang kapalaran. Itinaas ko ang kamay ko at kinuha ang cellphone. Buksan ang naunang inihandang recording. Video file. Direktang ipakita sa malaking screen sa lobby ng kumpanya. Bawat salita ay malinaw na marinig ng lahat. Una, dumating ako sa harap ng iyong bahay ng 2:00 ng umaga. Dahil sa ikaw ay patuloy na naglalakad ng aso sa iyong komunidad tuwing 5:00 ng umaga. Itapon ang dumi sa harap ng bahay ko. Monitoring ng komunidad. Mga tala ng pulis na tumugon dati. Testimonya ng may-ari. Nandito lahat. Pangalawa, ang anak mo na si Wang Qiang ay nangharas sa aking pinsan sa publiko. Nagbigay siya ng banta ng karahasan sa akin. Ito ang tala ng pagresponde ng pulis at ang buong audio at video recording. Maaari ring makita ang katotohanan na ang anak mo ay naditain. Pangatlo, na-ospital ka dahil sa atake sa puso. Dahil ito sa matagal mong pagiging emosyonal. Sariling kalagayan ng katawan mo. Wala akong anumang kinalaman dito. Hindi pa nga tayo nagkaroon ng pisikal na alitan. Lahat ng ebidensya. Malinaw na malinaw. Pagsisiwalat ng video. Malakas na lalaki na sumipa. Nang lumabas ang mga larawan ng mga may-ari na nagsasaksi, agad na nagbago ang isip ng mga tao sa paligid. Tawag na ako sa pulis kanina. At naitala ko ang lahat ng mga video ng iyong mga paninira, pagharang at pagtulak ngayong araw. Lahat ay na-upload para sa record. Ang tunog ng sirena ay papalapit. Laging lumilinaw. Ang ekspresyon ni Wang Gixiang na parang nagwawala ay unti-unting nanlumo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alala. Hindi ba't mahilig kang mag-ingay? Ngayon, hayaan kitang mag-ingay ng sapat. Pagka-aresto. Multa. Ulat ng komunidad. Pampublikong pahayag sa buong net. Wala kang makakaligtasan. Agad na pumuti ang mukha ni Wang Gixiang. Nanginginig ang buong katawan. Nais pang humiga sa lupa para magpanggap. Ngunit tinititigan siya ng mga tao sa paligid. Ako. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko sinasadya. Hindi pagkakaintindihan. Bakit hindi mo naisip na ito ay isang hindi pagkakaintindihan? Nang ihagis mo ang dumi ng aso sa harap ng bahay ko. Nang harangan mo ang pintuan ng kumpanya. Na nagdulot ng pagkaantala sa iba sa pagpasok sa trabaho. Bakit hindi mo nararamdaman na ito ay isang hindi pagkakaintindihan? Dumating ang pulis at mabilis na pumasok sa tao. Ipinakita ang pagkakakilanlan. Agad na nahuli si Wang Gixiang. Siya ay labis na nakikipaglaban. Ngunit wala na siyang kahit kaunting yabang na tulad ng dati. Wang Gixiang,
Kinasuhan ka ng paglabag sa kaayusan ng pampublikong lugar. Pagsisinungaling at paninirang puri. Sumama ka sa amin. Ang mga tao sa paligid ay sumabog sa malalakas na palakpakan. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok sa akin. Lahat ay puno ng paghanga at pagsuporta. 5 buwan mamaya, si Wang Gixiang at ang kanyang anak ay sunod-sunod na lumabas mula sa detention center at holding cell. Kakabalik lang sa komunidad. Biglang nagbago si Wang Gixiang at hindi na siya kasing arogante tulad ng dati. May pilit na ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya ng kusa kay Tiazhang na naglalakad sa ibaba. Ate Zhang. Alam kong nagkamali ako. Noon, nadala lang talaga ako. Nagwala ako. Nagpakalat ako ng mga chismis. Nakaabala ako sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Simula ngayon, hindi na ako mang-istorbo. Hindi na rin ako makikipag-away kanino man. Maging mabuting magkapitbahay na lang tayo. Pwede ba? Wang Gixiang, itigil mo na yung pagpapanggap mo. Hindi kami mga tanga. Sino ka ba talaga? Alam ng lahat dito kung sino ka. Kung talagang alam mong mali ka, hindi mo sana inihagis ang tae ng aso sa harap ng bahay ni Chen mo noon. Hindi mo sana ginulo ang kumpanya niya at hinarang ang pinto. At lalong hindi mo sana hinayaang saktan ng anak mo ang ibang tao. Hindi namin tinatanggap ang paghingi mo ng tawad. Ayaw ko na makisangkot sa iyo. Ang batang lalaki ay nagdusa para sa kapayapaan ng ating buong komunidad. Ilang mga pagdurusa ang kanyang naranasan. Halos nasaktan ng iyong anak ang tao. At nambastos pa sa pinsa ng tao. Ikaw naman ay nagpunta sa kumpanya ng tao para magkalat ng chismis, na nagdudulot ng kaguluhan sa pampublikong kaayusan. Ngayon gusto mong magpakaawa para makuha ang simpatya. Walang pinto, magsialis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon. Sabay-sabay na pinupuna si Wang Gixiang. Ang ngiti niya ay nanatiling nakatitig. Sobrang pangit. Wala nang magawa kundi umatras sa bahay. Ni hindi niya magawang itaas ang ulo niya. Pagkatapos palayain at makauwi si Wang Qiang. Lalo siyang nagalit at napahiya. Nagngingit-ngit siya sa galit. Akala niya noon paglabas niya. Matatakot sa kanya ang mga kapitbahay. Magpaparaya sila sa kanya. Hindi niya inakala na punong-puno ng pagkamuhi at pag-iingat ang tingin sa kanya ng lahat. Pagpasok niya, sinira niya ang mga bagay sa bahay. Nagsimula siyang magmura kay Wang Gixiang. Hindi na niya kayang pigilin ang galit. Lahat ito dahil sa iyo, matandang ito. Kailangan mo pang makialam sa kanyang kumpanya. Kailangan mo pang makipagtalo sa batang si Chen mo. Ngayon, ayan na. Nakabilang ako ng ilang buwan sa loob. Nawasak na ang reputasyon. Walang makausap. Tinitingnan kami ng lahat sa komunidad na parang mababa. Hindi na namin kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Hindi ko rin inasahan ito. Sobrang malupit ni Chen mo. Naiwan pa ang lahat ng ebidensya. At marami pang mga kapitbahay ang pinasaksi. Walang awa ang mga pulis sa atin. Anak, huwag kang magalit. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Hindi natin ito dapat palampasin. Sinira niya ang ating reputasyon. Hindi rin natin siya dapat hayaan na makaligtas. Mag-isip ng paraan. Ano pang paraan ang maiisip? Ngayon, lahat ng tao sa komunidad ay tumutulong sa kanya. Mayroon pa siyang recorder. May surveillance. Talagang hindi natin siya kayang talunin. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya pinakinggan noon. Makipagbanggaan sa kanya. Hindi natin siya dapat basta-basta pakawalan. Hindi siya mahilig mangolekta ng ebidensya. Mahilig bang magulat sa pulis? Gumawa tayo ng malaking bagay. Para hindi na siya manghimasok sa ating mga bagay. Nanay, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Pupunta na ako ngayon para makahanap ng tao. Para basagin ang kanyang mga binti. Hayaan siyang malaman ang lakas natin. Bobo ka ba? Kung diretso tayong kikilos, magkakaroon tayo ng ebidensya. Palagi siyang may dalang recorder. At may CCTV sa komunidad. Baka mahuli tayo ng pulis mamaya. Kailangan nating humanap ng scapegoat. Gumawa ng masama pero hindi matutuntun sa atin. Narinig ko na may ilang walang trabaho na mga pulubi sa harap ng komunidad. Karaniwan, tamad lang sila. Nagtatalo-talo. Basta bigyan mo sila ng kaunting pera. Kahit anong bagay, gagawin nila. Tama. Talaga namang matalino ka, ma. Maghanap tayo ng ilang pulubi. Puntahan nila si Chen mo at harangin siya. Takutin nila siya. Mas maganda kung wasakin nila lahat ng gamit niya. Bugbugin siya hanggang matakot siyang lumabas ng bahay. Para hindi na siya muling maglakas loob na kalabanin tayo. Kahit mahuli pa ng pulis. Hindi pa rin tayo madadamay. Sa pinakamasama, ang mga palaboy lang ang mapaparusahan. Wala kaming kinalaman dyan. Kinuha ni Wang Gixiang ang isang bungkos ng lukot na barya mula sa drawer. Kinuha rin niya ang isang bote ng mumurahing alak. Ibinagsak niya ito ng malakas sa mesa. May 600 piso dito. Dagdag pa ang boteng ito ng alak. Sapat na ito para suhulan ang dalawang pinakamatinding palaboy. Pumunta ka na ngayon. Samantalahin ang dilim. Hanapin ang mga palaboy.
Ipaliwanag sa kanila na dapat silang maghintay sa harap ng apartment ni Chen Mo sa gabi. Basta't matatakot siya. Masira ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay bibigyan natin sila ng dagdag na pera. Sige, naiintindihan ko. Tandaan mo, huwag na huwag mag-iwan ng anumang bakas. Hindi dapat nila malaman kung sino tayo. At huwag makipag-usap sa kanila ng labis. Huwag kang mag-alala, ma. Kaya kong ayusin ito ng maayos. Tinitiyak kong kapag nakita kami ni Chen Mo, ay matatakot siya at maguguluhan. Si Wang Qiang ay may dalang pera at alak, na nagmamadaling umalis ng bahay. Tumuloy sa basurahan at eskinita sa pintuan ng komunidad. Doon ang lugar ng mga palaboy. Si Wang Gixiang naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, na matamang nakatingin sa ibaba, na natatakot na makita ng iba ang kanyang anak. Sabay na nag-iisip ng mga plano para sa paghihiganti. At ang lahat ng ito ay nasa kontrol ko at ng mga kapitbahay. Simula nang palayain si Wang Gixiang at ang kanyang anak, alam kong hindi sila titigil. Nakipagsanib ako sa ilang masigasig na kapitbahay at nagtatag ng isang espesyal na grupo para sa pagmamanman. Hindi lamang sa harap ng aming bahay. Nag-install kami ng high-definition night vision camera sa pintuan ng gusali. Inutusan din ni Rigo ang mga kapitbahay na magbantay ng salitan. At masusing binabantayan ang bawat kilos ng mag-ina. Nang lumabas si Wang Qiang para hanapin ang palaboy, agad akong nakatanggap ng balita mula sa kapitbahay. Sinabihan din agad ang mga gwardiya ng komunidad Ningxia. Kasabay nito, tumawag sila sa pulisya. Nakipag-ugnayan din si New sa community police at mga undercover na pulis ng presinto. Maaga pa lang, nakapwesto na ang mga tao sa lahat ng sulok. Huwag mag-alala ang lahat. Sila ang kusang pumasok sa bitag. Hindi lamang natin hulihin ang mga pulubing nagtatangkang pumatay, kundi pati na rin ang mga nag-udyok kay Wang Gixiang at sa kanyang anak, na kumuha ng ibang tao para sadyang saktan. Sa pagkakataong ito, tiyak na pagbabayarin natin sila sa kanilang masasamang gawa, ng pinakamabigat na presyo. Matapos makatanggap ng abiso ang kapitan ng seguridad ng komunidad, kaagad siyang nag-ayos ng maraming gwardiya, na nagtago sa paligid ng mga berdeng lugar sa paligid ng gusali, sa pasukan ng hagdanan, at iba pang mga pangunahing lokasyon tulad ng paradahan. Ang mga undercover na pulis ay tahimik ding nagtatago sa malapit, at nagbukas ng kanilang mga body camera. Naghihintay lamang sa paglitaw ni Wang Qiang at ng mga palaboy. Palihim na gumagala si Wang Qiang sa labas ng gate ng compound. Agad niyang nakita ang dalawang gusgusing lalaki, na may matalim na tingin mga palaboy. Ibinigay niya ang pera at alak sa kanila. At binaba ang boses. Habang malabo ang sinasabi, iniutos ang gawain. Per. Pagkatapos ng trabaho, may benepisyo pa. 10:00 ng gabi, pumunta ka sa harap ng unit 3. Hanapin mo yung batang si Chen Mo. Harangin mo siya. Takutin mo siya. Yung bag niya. At cellphone, basagin mo lahat. Mas mabuti kung mas malupit. Walang bakas. Naiintindihan. Huwag mag-alala. Kaming mga kuya, hindi kami magaling sa iba. Pero sa laban, madalas kaming nakakatakot. Tinitiyak kong gagawin namin ito ng maayos. Hayaan mong hindi na muling manghimasok ang batang iyon. Matapos ang gawaing ito, hindi lang tayo magkakaroon ng pera para uminom, kundi makakapag-internet pa sa cybercafe. Sobrang saya. Sumunod ang dalawa kay Wang Qiang. Hanggang sa pinto ng 3 unit, dumagsa ang mga gwardiya at undercover na pulis na nakatago sa paligid. Agad na nakontrol ang 2 tao. Pinindot sa lupa at hindi makagalaw. Hindi pa nakaka-react si Wang Qiang. Nakatali na ang kanyang pulso sa malamig na posas. Siya'y pilit na lumalaban. Bitawan mo ako. Anong karapatan niyo para hulihin ako? Wang Qiang, kami ay nakatanggap ng ulat. Ikaw ay inakusahan ng pang-udyo, na kumuha ng ibang tao upang sadyang saktan ang iba. Ngayon ay tinatawag ka ayon sa batas. Ito ang iyong kasabwat. Nahuli kayong magkasama. Ano pa ang maidadagdag mo? Samantala, nakita ni Wang Gixiang ang isang eksena sa ibaba mula sa itaas. Agad siyang nanghina at bumagsak sa lupa. Mukha niyang parang patay. Alam niya na ang kanyang maingat na pinlanong plano ng paghihiganti ay hindi lamang nabigo, kundi ganap na nailantad ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas pa siya at ang kanyang anak. Matapos dalhin ng mga pulis si Wang Qiang at 2 pulubi pabalik sa istasyon, agad silang nagsimula ng masusing interogasyon. Kasabay nito, ipinasa na nila ang lahat ng nakalap na ebidensya mula sa mga kapitbahay sa pulis. Ito ang pag-uusap ni Wang Gixiang at Wang Qiang tungkol sa pagpapakilala ng mga pulubi. Naitala ng mataas na resolusyong kamera ng gusali. Ito ang transaksyon ni Wang Qiang sa mga pulubi. Buong proseso ng pagtatalaga ng gawain. May mga ebidensya akong mula sa aking recorder at mga surveillance video. At pati na rin ang testimonya ng daan-daang may-ari sa aming komunidad at mga ulat ng reklamo. Pinasubalian ng korte ang kaso ni Wang Gixiang. Wang Qiang sa sinadyang pananakit, pagsisimula ng gulo, sinadyang pagsira ng ari-arian,
pagsasagawa ng pag-aangkin sa pampublikong ari-arian. Mula sa simula ng panggugulo, pagsasaka, hanggang sa paninirang puri, pagsaktan, at ngayon ay pag-upa sa mga palaboy para sa masamang paghihiganti. Isa-isa, bawat isa, mga ebidensyang tiyak, matibay ang ebidensya. Nandoon ang lahat ng kapitbahay sa subdivision para makinig. Habang pinapanood ang mag-ina sa upuan ng mga akusado na mukhang kawawa, lahat ay nakaramdam ng kasiyahan at katarungan. Ang akusadong si Wang Gixiang, paulit-ulit na gumawa ng gulo at panggugulo. Nagpakalat ng chismis at paninirang puri. Nang hikayat ng iba na saktan ang kapwa ng sinasadya. Malubhang sitwasyon. Napakalubhang masamang intensyon. Maraming krimen, sabay-sabay na parusa. Hinahatulan ng pagkakakulong ng 4 na taon at 6 na buwan. At multa na 5,000 yuan. Ang akusadong si Wang Qiang ay maraming beses na nagsagawa ng sinadyang pananakit at naghanap ng gulo, pagnanakaw, pang-udyok sa iba na gumawa ng sinasadyang pananakit. Malubhang kaso. Napakalaki ng panganib sa lipunan. Hinahatulan ng 6 na taong pagkakakulong at pinapatawan ng multang 8,000 yuan. Binata, salamat sa iyo. Ikaw ang tumulong sa amin na makalaya sa panggugulo ng mag-inang iyon. Sa wakas, tahimik na ulit ang aming komunidad. Simula ngayon, hindi na kami kailangang matakot o mag-alala.